Okay, so praise God at tayo po lahat ito tumayo, purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos, talagang pinuno pa rin ng Panginoon yung ating simbahan, amen? Kahit marami po ang wala at patuloy niya tayo pinagpapala. At salamat din sa Panginoon sa pagliligtas niya po, Kuya Buddy. Na-aksidente po sila dalawa ni Star Nene at pauwi na po sila kasi gusto nila makahabol sa church. Madaling araw, alas 3, nang umuwi na sila. Madulas daw yung daan papunta. Madilim pa naman yung mahabang highway doon. So, praise God at sugat lang. Iningatan talaga sila ni Lord. At purihin ng Panginoon. Sige po, tayo po muna manalangin sa Panginoon. Father God, muli bago po kami mag-start, niyabilin namin sa iyo ang gawain ito. Tuloy nga hindi mo hayaan, Panginoon, na ma-empty ang church pagkus palala ka, Panginoon, ng mga tao para magpuri at magpasalamat sa iyo. Salamat po sa mga bagong dating, salamat sa mga nauna, salamat sa kanina pang nandito, Panginoon. Naniniwala ko na hindi po maaksaya ang oras nila pagkus pinagpala mo sila at biniyayaan mo sila sa oras nito. Itago mo ang iyong mapaglingkod at ikaw po mahayag sa aming kalagitnaan, hindi ang kanyang sarili kundi ikaw po, Panginoon, ang makita, mapahayag. Makilala ka namin ng Diyos ng Biblia. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen at Amen. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. So, yung kaninang scripture reading natin ay yun po yung ating babasahin ngayon. Medyo malabo. Okay, sabi po dito, nabalitaan ng mga Pariseo na sa John chapter 4 verse 1 to 6 hanggang sumusunod. Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahikayat na maging alagad at mabautismo at kay Juan. Nalaman ito ng Panginoon. Bagamat hindi si Jesus mismo nagbabautismo kundi ang kanyang mga alagad. Kaya nga tumalis sila sa Judea at bumalik sa Galilea, kailangan dumaan siya sa Samaria. Dumating siya sa isang bayan tinatawag na Sicar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito natagpuan ang balon ni Jacob dahil sa napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon. Halos katanghali ang tapat noon. So nilagyan ko ng highlights yung tanghaling tapat, importante po yan. May isang Samaritanang dumating upang umigib ng tubig. At sinabi sa kanya ni Jesus, maaari bang makainom? Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humingi sa akin ng inumin? Sinabi niya iyon sapagkat hindi na ikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka niya, amen, ng tubig na nagbibigay buhay. Verse 11, nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala kang man lang pansalok, saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana sa amin ng aming ninunong si Jacob. So nagkaroon ng comparison. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop, higit ka pa ba sa kanya? Verse 13, sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis na balon niya at patuloy na bubukal at nagbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan niyo po ako ng tubig na iyan upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok muli. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa. Nagkaroon po ng twist. Mula sa tubig, asawa naman ngayon. Wika ni Jesus, wala po akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mo, wala kang asawa. Sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. So, kung meron siyang 5, tas may kinakasama pa siya, ilan na? 6. 6 na lalaki ang dumating sa buhay niya.
At may dumating na isa pang lalaki. Sino yun? Si Jesus, yun yung pang-pitong lalaki. And the 7 is the perfect number. Amen? Naniniwala kayo doon? May significant. Yung pang-pitong lalaki na dumating sa kanya, yun yung magbabago ng kanyang buhay. Palapakan natin ang Panginoon. Praise God at praise the Lord. At sinabi dito, Ginoo, sa palagay ko isa kang propeta. Tama? Dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinabi ninyo sa mga Hudyo sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasampayin niyo ang Ama, hindi sa bundok na ito sa Jerusalem. Hindi niyo nga kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmula saan? Sa mga Hudyo. Subalit dumating na ang panahon at ngayon na nga na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Espiritu at katotohanan sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko kung darating ang Misaya. So alam niya po daw ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Verse 26, ang ganda po. Ako ang kausap mo ngayon, ang iyong tinutukoy. Sabi ni Jesus. In the last verse, dumating sa kanya ang mga alagad ng sandaling iyon at tagtakang silang nakita nila na ikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila'y walang nagtanong sa babae, ano ang kailangan nyo? Wala rin nagtanong kay Jesus bakit nyo siya kinakausap. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi ng mga taga roon, halika kayo, tignan ninyo ang taong nagsabi sa akin ang lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo. Verse 30, lumabas ng bayan ng tao at nagpunta kanino? Jesus. Palapakan natin ang Panginoon. Diyan pa lang tapos na yung message. Diyan pa lang tapos na yung mensahe ng Panginoon sa atin. In the 7th man na dumating sa buhay ng bayan si Jesus. And the 7 is the perfect number. At yun yung number ng ating Panginoon. It's God's number. Amen? So yung panghuling lalaki, siya yung lalaking inaasam at iniintay ng babae para siya ay mabago ang kanyang buhay. Ngayon, ang topic po natin ngayon is the message na pag-uusapan natin. Jesus and the Samaritan woman. Pinag-isipan ko talaga yung topic na yan. Talagang, yung title na yan talagang pinag-isipan ko mabuti. Jesus and the Samaritan woman. Ngayon, bakit merong separations o nagkaroon ng racism? Ang Israel, ang Judea, especially the Judea and Samaria. Bago ko gawin yung topic na to, pinasa ko muna yung 1 King, 2 King, 1 Chronicle, and 2 Chronicle. So napakarami po yung binasa ko na yun para maintindihan ko bakit nagkaroon ng divisions ang Samaria at ang Judea. Ngayon po, kung makikita po natin yung sitwasyon, hiwalay, ang Samaria po ay kapatid ng Israel. Sa panahon po, balikan natin para makuha natin yung senaryo, balik tayo sa panahon ni Solomon, na pinakamayamang tao, pinakamatalinong tao, cellphone. Pinakamayamang tao, pinakamatalinong tao, na nabuhay sa panahon sa Bible. Alam po nangyari? Dahil nagkaroon po siya ng 1,000 o 7 legal wife, 700 legal wives, and 300 concubine. So 1,000. At lahat po yun ay pinaunlakan niyan, iba-ibang religions, iba-ibang bansa. So lahat yun ay may kanya-kanyang Diyos-Diyosan. So dahil sa katandaan ni Solomon, inaakay na siya ng kanyang asawa para sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Liban sa Diyos. Okay? So nangyari po, dahil
Inayakad po siya ng kanyang mga asawa kung saan-saan. Nagpatayo pa siya ng mga templo. Bawat bayan nung asawa niya, pinatayuan niya ng templo ng mga Diyos-Diyosan nila. Nagalit si Yahweh. Nagalit ang Diyos. Ano sabi sa kanya? Dahil sa ginawa mo, mahahati yung kaharian mo. Dati kasi yung 12 tribes ng Israel, lahat po yun pinamumunuan ng iisa, autonomous, isa pong leader, si Solomon. Dahil nga sa ginawa niya, sabi po, yung kingdom mo mahahati sa dalawa, madidivide, magkakaroon ng Northern Kingdom and Southern Kingdom. Ngayon po, nagkaroon po siya ng anak, si Rehoboam, ang kanyang anak. Yung kanyang anak po, ay sumunod dun sa mga kaibigan. Sabi niya, ako na ngayon ang hari, so dapat ang gawin ko, ano bang dapat kong gawin para sa mga bayan ko. Ngayon, meron siya mga best friend. Yung mga best friend niya, sinunod niya yung sinabi. Sabi ng best friend niya, pahirapan yung tao. Bigyan ng malaking tax. Para sila sa panahon ng Egypt na pinagtatrabaho, pinahirapan sila. Siyempre, dahil nga nagkaroon ng paghihirap, ang ginawa po si Jeroboam, na leader po, na dati niyang leader, ay nag-aklas. At ang sabi ng Bible, ang pangako ng Panginoon kay Jeroboam, sabi niya, ang 10 tribo ng Israel ay mapupunta sa iyo. Yung 2 tribo mapupunta kay Rehoboam, sa Jeroboam naman 10 yung kanya. So ang ganda po ng ginawa ng Lord, no? Kasi inahati na po yung kingdom. So hinati po yung kingdom, napunta kay Jeroboam ng 10 bayan, 10 lipi ng Israel. Ngayon po, ang pangako ng Lord sa kanya, tatagal yung kanyang leadership, gaganda yung leadership, kaso nagmadali siya. Ang gusto niya, mapabilis yung pag-take over ng 10 bayan. Kaso ang masakit po nito, yung kanilang templo ay nandoon sa bayan ng Jerusalem. Kung nasaan, nandoon po yung paghahari ni Jeroboam. So nangyari yung 10 tribes, pumupunta sa Jerusalem para mag-alay at sumamba kay Yahweh. So sabi ni Jeroboam, nag-isip siya, sabi niya, pag ginawa ito ng mga tao, palagi nagpupunta doon sa Jerusalem, sa Southern Kingdom, baka mahikayat niya yung bayan at sumanib na sa kanya yung 10 tribes na ibinigay ng Diyos sa kanya. Amen? Nakuha na po natin? Agree po ba tayo doon? Nagigits natin. Si Rehoboam, yung Rehoboam, anak ni Solomon. Nagalit sa kanya yung taong bayan, kaya nahati po yung bayan, napunta kay Jeroboam. So siya po ang 10 tribes na sa kanya. So gusto niya po mapunta sa kanya yung loyalty ng 10 tribo. Ang ginawa niya, nagpatayo siya ng 2 shrines or templo sa Diyos-Diyosan. So hindi na si Yahweh yung sinamba. So sabi niya, instead na magpunta po kayo sa Jerusalem, dito nagpagawa na ako ng golden cup, nagpagawa na ako ng guya, para dito na kayo sumamba. So nagkaroon na po ng separation. Yung Diyos, na tunay na Diyos, ay nagkaroon ng karibal doon sa 10 tribes. Ganun po yung nangyari. At yung 10 tribes na yun ay tinawag na Samaria. Sabi nyo nga? Samaria. Kaya magkakapatid po ang Judea at ang Samaria. Kaso, dahil nga ito ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi si Yahweh ang sinasamba, kaya galit ang mga Hudyo sa mga Samaritan. Nakuha na po natin. Palapagan natin ang Lord. Nakuha na natin, ha? Ngayon po, hindi papayag ang Diyos na mayroong barrier. Sabi nyo nga, may barrier. Kaya ang ginawa ni Jesus, Jesus crosses every barrier. Tinawid ni Jesus ang bawat harang. Amen? Hindi ba kayo masaya? Tatawidin ng Lord lahat ng boundaries. Amen? So si Jesus ay mayroong boundaries na tinawid. Ito po nangyari. At sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo, Samaritana naman ako. Bakit ka humingi sa akin ng inumin? Sinabi niya iyon sapagkat hindi, ano daw? Nakikihalubilo ang mga Hudyo sa Samaritana. Grabe talaga, no? May racism talaga. Pero si Jesus, ang ginawa niya, yung boundary, dinaanan niya. Nilagpasan niya po yung boundary. Okay? Nilagpasan niya po yung boundary. Ngayon, bigyan ko lang po kayo ng konting insight dun sa 2 Kings chapter 17.
24 hanggang sumusunod. Ang Samaria ay pinatirhan ng hari ng Assyria sa mga taga-Babilonya. Kuta, Aba, Hamat at Serapabim. Sabi doon. At nang bago pa lamang sila roon, sila ay sumasamba. No? Hindi sila sumasamba kay Yahweh, kaya nga pinalusog niya at pinalapak sa mga leon. So ibig sabihin yung Samaria ay hindi sumasamba sa Diyos, nagpadala ang Diyos ng outbreak ng mga leon. At yung mga tao doon ay nilapan ng mga leon. May nagsabi sa hari ng Assyria, hindi alam ng mga taong ito na pinatira mo ang sa mga lungsod ng Samaria kung ano ang batas ng Diyos doon. Dahil dito sila ay pinapakain nila sa mga leon. Verse 27, kaya nga pinasundo ng hari ng Assyria isa sa mga paring kasama ng mga Israelitang dinala sa biyag at pinatira sa Samaria upang ituro sa mga tao ang kautusan ng Diyos sa lupain iyon. At ibinalik nga sila sa Samaria at ang mga paring dinalang bihag at ito'y naniraan sa Bethel. Tinuro niya sa mga tao kung paano nila sasambahin si Yahweh. Ngunit ang mga taong pinatira sa Samaria ay nagpatuloy na gumawa ng kanyang mga, Diyos-Diyosan at inilagay nila ang mga iyon sa mga dambana ng mga sagradong burol na ginawa ng mga Israelita. So nagkaroon ng mix. Yung Diyos-Diyos at saka yung totoong Diyos pinagsabay na. Okay, para wala daw mawala. Okay, at sa Sukot Benot ay ang Diyos ay ginawa ng mga taga-Babilonya, sa Nergal at ang ginawa ng mga taga-Kuta, at sa Asima naman ay taga-Hamat. Sa Sikba, sa Tarak at mga Abas, at diretso na natin, no? Talina na tayo, puro pangalan na lang yan. Tayo sa pinakamaganda, verse 32, sinamba rin nga ng mga tao itong sino? Si Yahweh. So sinamba naman nila. At sila'y pumili ng iba't ibang uri ng tao bilang pari, at ang mga tao at ang mga ito ay nagandog sa mga dambana at mga sagradong burol. Ngunit patuloy pa rin silang pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, tulad ng kaugalian ng mga bansang pinanggalingan nila. Simula noon, iyon ang naging paraan ng kanilang pagsamba. Nagkaroon ng mix. Hindi na sinamba si Yahweh sa tamang paraan, hindi rin nila sinunod ang mga tuntunin at kautusan ay binigay sa mga anak ni Jacob at na pinangalanan niyang Israel. Amen? Biruin mo, ngayon ang tawag po doon sa paghahalo ng religion ay ang tawag dan ay syncretism. Sabi nyo nga, ano doon syncretism? The blending or combining the different beliefs and practices, religions o tradition into one system. Theology po yan, pinag-aaralan na natin. Syncretism, yung pag-blend at yung pag-combine ng different beliefs and practices of religions or traditions into one system. So napansin natin, no, sumasamba nga sila sa totoong Diyos, sumasamba nga sila kay Yahweh, pero sumasamba rin naman sila doon sa mga Diyos-Diyosan. So para sabihin na kung hindi sila sagutin nito, sasagutin sila neto. Pero alam mo kagandahan nito, kahit may ganong uri ng situation, may plano ang Diyos. Sabi nyo nga? Okay. Yung Samaria, yung babaeng Samaritana, ay iniiwasan ng mga Hudyo. Actually, yung bayan mismo na yon ay iniiwasan ng mga Hudyo. Pero si Kristo ay hindi umiwas. Amen? Hindi niya iniwasan. Ganda dito. Ngunit si Jesus ay hindi umiwas sa mga lugar na iniiwasan ng tao. Pumunta siya kung saan may sugatang puso. Agree ba tayo doon? Gusto ko pong ipakilala ngayon si Jesus. Actually, nung Wednesday, nag-start na po kami. Pinag-aaralan na po namin yung mga miracle ni Jesus. Ngayon, pinag-uusapan naman natin, Jesus Encounter Sunday. Pag umatin po kayo ng Wednesday, makikita nyo doon yung lahat ng miracle ni Jesus. Ngayon po, pag Sunday naman po, pag-uusapan natin, lahat ng encounter ni Jesus sa tao. Amen po ba? So dito, ang unang-unang encounter ng Lord na pinag-uusapan natin ay Samaritan woman. Ngayon, number 2 natin na pag-uusapan, Jesus break the barrier. Kanina, tumawid lang siya doon sa barrier. Ngayon, binarate niya na yung barrier. Sabi doon sa verse 6, dito matatagpuan ang balon ni Jacob.
Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon. Ano pang ginawa niya? At halos katanggaliang tapat noon. Tumuloy tayo sa verse 7. May isang Samaritana dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makiinom? Pagtanghaling tapat po, yung mga tao na usually nasaan po? Nasa bahay. Pagtanghaling tapat, minsan yung mga tao nasa bahay kumakain. Bihira ko makikita pagtanghaling tapat may tambay. Tama po ba? Agree naman tayo doon, no? Kahit sa panahon na, lalo pag mainit. Bihira tayo makakita na pagtanghaling tapat, mga 12, may tambay dyan. Maari siguro alas 6 ng hapon o umaga maraming tambay. Pero pagtanghaling tapat, tambayan. Pero pansinin mo, yung verse na ito, halos katanghalian na no. Andun si Jesus at yung babae papunta na. So makikita mo agad dito, bukod ang Samaria ay nilalayuan ng mga Hudyo, itong babaeng ito may problema rin sa kanyang bayan. Nakuha niyo pibig ko sabihin. Bakit tanghali siyang umalis? Kasi meron siyang iniiwasan. Amen. Bukod na iniiwasan sila ng Hudyo, siya mismo sa sarili niyang bayan, rejected siya. Bakit ba naman? Meron siyang 6 na asawa. So umiiwas siya sa issue, umiiwas siya doon sa mga nagchichismis, sa mga gossiper. So meron siyang iniiwasan, meron siyang tinatakbuhan, meron siyang tinataguan, kaya 12 dun, kaya siya pumunta, para walang tao, walang makakita sa kanya. Pero may isang tao na nag-iintay sa kanya. Amen? At yun ang ating Panginoon. Palapakan natin ang Lord. Ang ganda ng senaryo. Ang ganda ng timing ng Panginoon. Ako naniniwala, may timing ang Diyos sa inyo. At katatagpuin ka ng Panginoon sa perfect place in the perfect time. Amen? Marahil ngayon hindi pa nakikita na i-encounter ang Lord, pero naniniwala ko may tamang oras, may tamang lugar ang Diyos para katagpuin ka. Amen po ba doon? Palapakan natin muli ang ating Panginoon na buhay. At nagkaroon siya ng conversation at sasabi niya, maari bang makainom? Grabe, no? Maari po bang makainom? Sabi po ng Galatians chapter 3:28, walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae, kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Dito mapapansin mo, hindi lang tumawid ang Panginoon, kundi binasag niya yung division. Kasi wala nang pagkakaiba eh. So pag wala nang pagkakaiba, wala nang barrier, wala nang division, iisa na at united na. Ganyan po yung Panginoon. Ang tingin niya sa bawat isa ay iisa lang. Kapag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, Hudyo ka man o Griego ka man, lalaki ka man o babae, pag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, wala nang pagkakaiba. Ngayon, ano po ba yung mga binasag ng Panginoon noong oras na yon? Number 1, yung racial barrier. Hudyo versus Samarian. Iniwasan, gusto niyang basagin yung racism na dapat wala na pong pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego. Dapat pareho na yan. Kaya dapat kayo po, wala na po tayong, ang tawag doon, sineseparate. Naniniwala ako, kahit Christians ka po, may tao na ayaw mo. Agree ba tayo doon? Kahit Christians ka po, kahit Bible reader ka pa, at everyday na umatin kapag Sunday, meron talaga sa buhay mo na meron kang taong iniiwasan. Meron ka talagang tao na pag nakikita mo, umiinit ang ulo mo. Amen? Nagpapadilim ng panilim, ano pag hindi ka binabayaran? Ako, talagang sobra talaga yan, no? Pero dito, sabi ni Yahweh, sabi ni Jesus, binirate niya yung, ano daw, barrier between racism, between Jews and Samaritan, considers enemy and no occasions, association. Pangalawa, meron pong barrier ng gender. Kasi noon, hindi na ikipag-usap ang Hudyo sa babae, ang mga lalaki sa babae sa public. Men did not speak publicity to a women alone.
Religious leader never spoke to women this way. Sumunod, religious barrier. Different belief, different worship, places and divisions. Lahat yan binirake ng Panginoon. Mamaya pag-uusapan natin yung worship. Pangalawa, social barrier. She was not outcast. History shows her life was a messy. She came alone. Pansin mo, naglalakad siya, mag-isa lang. Doon pala makikita mo, talagang inabot siya ng ating Diyos. Sumunod doon, hindi hadlang. Sabay-sabay, basahin nga natin. Palapakan natin ang Panginoon. Kung ang Diyos maraming kinoconsider, maraming binibreak, pero ang Diyos mas mabilis magmahal. Nagkaroon po ng issues kung isa daw tao na hiwalay sa asawa, hindi na daw pwede bang gamitin sa church. Nagkaroon ng issue doon eh. Actually, pinagtatalunan pa rin niya sa Bible School. Sa seminary, pinagtatalunan nila yan. Pero sa aking standard, walang second class Christian. Sabihin nyo nga, ay wala narinig. Sabihin nyo nga, walang second class Christians. Pag Christians ka, walang second class. Ikaw ay first class sa Panginoon. Amen? Iwalay ka man sa asawa, iniwan ka man ng asawa, basta naglilingkod ka sa Panginoon, tanggap ka ng Diyos. Amen? Sapagkat mahal tayo ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. Kasi minsan may ibang simbahan na hindi ka pwedeng gamitin kasi hiwalay ka sa asawa. Hindi. As long as nagsiserve ka sa Lord, walang second class Christians. Dito, kung ang mundo napakabilis manghusga, si Jesus mabilis magmahal. Amen? Okay, sabi na tamisan, iniisip natin hindi tayo karapat-dapat. Kasi meron tayong pinagdadaanan sa buhay, meron tayong nararamdaman. Pero naiintindihan mo yan na merong ginagawa ang Diyos sa atin. Sabi dito, pero ipinapakita sa eksenang ito na si Jesus ang unang lumapit. Siya na ipag-usap, siya nagsimula ng relasyon. Yung babae hindi pa dumarating eh. Amen. Nakita niyo po? Yung babae hindi pa dumarating pero siya nag-iintay na. Alam mo, ito yung perfect pictures ng wedding. Ay wala, di ako naintindihan. Ito yung perfect scenario ng isang kasal. Hindi yung babae yung nag-iintay doon sa altar, kundi yung lalaki. Nung binabasa ko to, pinag-aaralan ko to kaninang madaling araw, nakita ko yung perfect pictures ng wedding. At yun din yung futures natin na tayo iintayin ng Panginoon. Amen? Katayo ang church ay katatagpuin ng Diyos at nag-iintay si Jesus. So pansinin mo, si Jesus ay naupo doon, nag-iintay doon sa babaeng naglalakad sa kainitan ng tanghali. May iniiwasan, may tinataguan, pero si Jesus tinatanggap siya ng lubusan sapagkat ang Diyos ay mabilis magmahal. Amen? Palapakan natin ang buhay ng Panginoon. Ano yung lessons natin? God's love and salvation are for everyone. No one is excluded because of race, gender, and background or reputation. Jesus initiates the conversation. He comes to you and not the other way around. So kinausap niya yung babae, gumawa siya ng conversation, siya yung unang nag-intay, siya yung unang lumapit, at siya rin ang unang nagsalita. Grabe ang ating Panginoon. Ano yung applications natin? Who do we avoid or look on down? Sino daw yung iniiwasan natin? Jesus called us to cross the barrier to share His love. Sabi ko nga kanina, kahit Christians ka na, Bible reader ka, meron ka talagang iniiwasan. Meron ka talagang inaiinisa. Meron ka talagang inasasamaan ng loob, pero tinatawag tayo ng Diyos na pasagin yung mga barrier na yan. Batiin mo na yung hindi mo pa binabati. Kausapin mo na yung hindi mo kinakausap. Kung si Jesus nga
gumawa ng way para abutin. Dapat ganun din yung ating gagawin. Amen? Sa pangatlo, Jesus reveal our true thirst. Alam ng Diyos ang totoong uhaw mo. Hello? May kausap pa ba? Okay. Sabi mo nga sa iyong katabi, kapatid, nauuhaw ka na ba? Okay. So, may tubig dyan. Okay, tuloy natin. Sumagot tayo sa John chapter 4, verse 10 to 10. 10 to 11. Sumagot si Jesus, kung alam lamang ng kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa Kanya at bibigyan Kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala kang manla ng pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Verse 12. Sabi dito, ang balong ito ay nagpamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, kay din ang kanyang anak at mga hayop patigit sa kanya. Higit ka ba sa kanya? Sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito, muling mauuhaw. Verse 14, at ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bati sa loob niya at patuloy na bubukal at nagbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Dito nagkaroon ng comparison yung ninuno niya at dito si Jesus Christ. Sabi ng babae, itong aming ninuno may tubig na ibinibigay sa amin. Higit ka pa ba sa aming po ancestors? Pero sabi po ni Jesus Christ, yung ibibigay niyang tubig may hangganan. Pag uminom ka ngayon, mauuhaw ka. Pero yung ibibigay ko na tubig sa'yo, kailanman hindi ka na mauuhaw. Amen? So napansin mo, no, kinukumpara, minsan ganun po tayo, no, kinukumpara po natin yung ating sarili o yung ating pong kalagayan sa Diyos. Sinasabi natin, kaya-kaya ng Panginoon yun. Magagawa kaya ng Diyos sa akin yun. O baka hindi naman pala sa akin para yung bagay na yun. Pero dito, ipinapakita dito ng babae, ni Jesus sa babae, na merong comparison na tigit ang comparison ng Panginoon dun sa sinasabi niyang si Jacob. Tuloy natin, no? Sabi dito, sa Jeremiah 23, 2 verse 13, my people had committed two sins. Dalawa daw yung kasalanan. Nilagyan ko ng number 2. Number 1, they have forsaken me, the spring of waters, and have, number 2, dug their own cistern. Ang ibig sabihin ng cistern, balon. Broken cistern that cannot hold water. Dalawa daw yung kasalanan ng bayan ng Israel sa Diyos. Number 1, kinalimutan yung nagbibigay ng tubig. Pangalawa, gumawa sila ng sarili nilang balon. At yung balon na yon ay hindi kailanman makapag-hold ng tubig. So dito makikita mo, sabi ng Jeremiah, yung tao, ang kasalanan ng tao sa Diyos, kinalimutan niya yung nagbibigay ng tubig at nag-create ng sarili nilang lalagyan ng tubig. Minsan ganyan po tayo, no? Sa kalagayan natin, meron po tayong ini-reserve para sa sarili natin. Minsan inuunan natin yung pang-sarili natin kasi naisip natin baka hindi tayo matulungan ng Diyos. Yun yung questions ng racism ay ng criticism. Naglagay ng Diyos-Diyosan para kung sakaling hindi siya painggan ng totoong Diyos, may Diyos-Diyosan siya tatawagan. O kung hindi naman siya painggan ng Diyos-Diyosan niya, pupunta naman siya sa totoong Diyos. Pero ang pananampalataya sa iisang Diyos. Amen po ba? Okay. Para na maintindihan natin, merong dalawang uri ng pagkauhaw. Number 1, physical waters. Nauhaw sa tubig. Temporary, only satisfied for a while. Jacob's well could not quench forever. Hindi po tatagal yung tubig ni Jacob. Kasi natutuyo yun . Yung living water, spiritual life, eternal satisfactions, peace, purpose, relationship with God, only Jesus can. Siya lang po ang meron yan. Panginoon mo lang po meron yan.
Kaya sa oras na ito, gusto ko lang pong maintindihan natin yung Diyos ng Bible o si Jesus ng Biblia. Kaya niyang basagin yung lahat ng barrier, denominations, lahat ng uri ng meron ka ngayon, pinagdaanan mo, social, physical, emotional, rejections, lahat po yan, tinatawid ng Panginoon para maabot lang tayong lahat. Panguli, pangatlo, sabi dito, Jesus reveal our two treasures. Sabi nga kanina, di ba? Sabi po ng John 14:8, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. Pansinin mo mula sa tubig. Ang galing ni Christ, no? Napakagaling niyang gumawa ng rapport. Napakaganda niyang gumawa ng conversations. Naupo siya, inantay niya yung babae at nag-ask siya ng pwedeng pag-usapan. Dahil nakita niya yung babae may dalang jar, alam ko mag-iigipto. Kasi kung si Jesus po, kinausap niya kagad yung babae, ikaw mayroon kang 5 asawa. Ang gagawin ng babae, tatakas yun. Tatakbo, tama? Masasaktan yun. Pero anong nakita ni Jesus Christ? Nakita niya kagad ano yung bitbit ng babae. Tama? Anong bitbit niya? Jar. Sabi niya, mag-iigipto. Sa pag-upo niya doon, pag nakita niya siya ng babae, sabi niya, pengi nga tubig. So, mula sa tubig, dito na tayo napunta, asawa na. Kasi ang issue ng babae, hindi yung tubig. Ang totoong issue ng babae, yung kanyang asawa. Kuha po natin. Ang galing. Grabe talaga si Lord mag-transitions ng kwento. Mula sa tubig, napunta ngayon saan? Sa asawa. At sasabi niya, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. Ngayon, napansin mo, nakita kagad ni Jesus yung problema niya. Bakit? Yung unang asawa niya, hindi siya naging masaya. Kasi kung okay siya sa unang asawa niya, maghahanap pa ba siya? Tingin nyo. Ay, usap. Taas yung kamay nyo kung naiintindihan nyo ako. Ulitin ko kung yung unang asawa niya, okay sila. Sa tingin mo, magkakaroon pa ng pangalawa? Hindi na. So dahil nga, hindi rin naging okay yung pangalawa, kaya nagkaroon ng pangatlo. Hindi pa rin okay yung pangatlo. Nagkaroon ng pang-apat. Hindi na naman okay yung pang-apat. Nagkaroon ng pang-5. So, hindi pa rin okay yung pang-5, kaya nagkaroon ng pang-6. So, pinapakita lang dito, yung babae ay merong thirst. Pagod na yung puso ng babae sapagkat wala doon sa 6 na lalaki ang nagbigay ng satisfy sa kanya o nagsatisfy ng kanyang needs. Nakuha po natin? Itong mga lalaking ito na dumaan sa buhay niya ay hindi nagbigay ng satisfaction sa buhay niya. Hindi naging mabuti sa kanya, hindi naging maayos yung trato sa kanya, hindi siya tinuring na isang babae. Sorry, hindi ko alam, pinaraise ko lang. Hindi ko alam yung sitwasyon, pero bakit ka ba naganap ng maraming asawa? Hindi naman dahil malandi ka eh. Hindi dahil meron kang hinahanap na hindi mo natatagpuan sa kanya. Amen? Kaya wag po tayong judgmental doon sa mga taong may asawa pangalawa. Or nagkaroon ng panibagong asawa. Kasi may problema talaga minsan sa relasyon. Aminin natin ang totoo. Hindi mabuti ang lahat. Pero si Jesus, nakita niya, hindi ko sinasabi mag-asawa kayo ulit. Kung okay na kayo dyan, okay na kayo dyan. Pero ang aking tinutukoy sa oras nito, itong babaeng ito na mayroong 5 asawa at meron siyang kinakasama ngayon, hindi po yung okay yung kailang naging relasyon. Hindi natin alam kung namatay na yun. Hindi naman binanggit ang Biblia kung namatay na yung asawa niya. Pero sinabi niya doon, sapagkat 5 ang yung naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. So pag sinabing 5 asawa, ibig sabihin nun, may problema talaga. At yung babae na yun ay naghahanap ng alin. Nauuhaw po siya sa totoong pagmamahal.
Amen? Amen po ba? Sabi dito, Jesus knows everything about her. Not to shame, hindi para ihiya siya. To show, I know your pain, I know your mistake, I know your emptiness, you're searching for love and security in a long place. Hindi po pala sa lalaki o sa asawa ang satisfactions. Bisan naglalagay ang Diyos ng kakulangan, ng emptiness sa puso natin sapagkat gusto natin hanapin yung totoong nagpupuno ng totoong kaligayahan para sa atin. Sabi dito, He exposed her brokenness to lead her to healing, not to judge. Kaya siya binulgar ng Panginoon kasi gusto ng Diyos gamutin siya. Walang kausap. Kalabitin mo yung katabi mo. Sabi mo, kapatid, papunta na sa'yo yung message. Minsan ini-expose ka ni Lord, hindi para ipahiya, kundi para ano? Magaling. Nakita ko ito, kaya sinulat ko dyan, sabi ko, hindi tayo ini-expose ng Lord para ano? Ipahiya. Kundi para ano? Gumaling. Minsan, binubunyag ni Jesus ang kanyang mga kahinaan at pagkakamali upang siya'y mapagaling at mabago. Hindi ito para panghusgahan, kundi pagmamahal at pagtulong. Tama po ba? Kaya minsan pag tinatamaan ka sa message ng pastor, hindi ito patama sa pulpito. Isipin mo, pagtapik ito ng Diyos sa iyo. Amen? Tapigin mo yung katabi mo, sabi mo, kapatid, talagang ikaw yung message ngayon. Okay. Pang-apat, Jesus reveals our true worship and identity. Sabi dito, sinabi ng babae, Ginoo, sa palagay ko ay isa kang propeta. Dito sa butok na ito sumasamba. Pansinin nyo ha, mula sa tubig, sa pag-aasawa, ngayon po ano na? Pagsamba na. Galing ng transition, no? Mula sa tubig, sa asawa, pagsamba. Sinabi ng babae, Ginoo, sa palagay ko isa kang propeta. Dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyo sa mga Hudyo, sa Jerusalem lang dapat susambahin ng Diyos. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Ano na nangyari? Sabi dito, hindi ninyo kilala ang iyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Sabi ng babae yan. Subalit darating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Diyos. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Verse 25, sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesayas na tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin sa lahat ng bagay. Tandaan niyo itong 26, tandaan niyo po ako ang kausap mo ngayon na tinutukoy, sabi ni Jesus. Nagkaroon sila ng division, ng debate, saan dapat sumamba. Sabi ng Samaritan, sa bundok na ito sa Jerusalem. Sabi ng Jewish, sa Jerusalem daw. Ngayon, until now, yan pa din yung debate ng mga religions argument. Location daw, places daw, o time or day. May nagsasabing Sabado, may nagsasabing Linggo, may nagsasabing Wednesday, may na Friday, ewan ko, anong oras daw, dapat gabi. Depende kung anong problema nila, no? Pero sabi ni Lord, hindi sa lugar.
kundi dapat ang Diyos ay sambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Sabi niya dito sa John 4:22-24, subalit dating ang panahon at ngayon na nga ng tunay sumasamba sa Ama, sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ganyang uri ng pagsambangin na nais ng Ama. 24, ang Diyos ay ano? Espiritu. So, Espiritu ang Diyos. Kahit saan, nandun siya. At ang sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Worship is not about, ano daw? Wala na ang kausap, iniwan na ako. Okay, location, building, or tradition. It's all about heart and truth. Sa puso. And worship is relationship. Knowing God personally, loving Him sincerely, living in truth. Yan yung totoong may relasyon sa Panginoon. Grabe ang ginawa. Ngayon, ito ang pinakamaganda yung verse 26. No? Sabi dito, ako yung kausap mo ngayon na iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. Ano yung revelations dito? Sinabi niya siya daw ang ano? Mesiyas. Hindi sa mga Pariseo, hindi sa mga Saduceo, kundi sa isang babaeng outcast. Yung babaeng tinataboy, yung mga babaeng hindi pinapansin, yung mga babaeng inuusgahan ng mundo, doon nagpakilala ang Panginoon at sinabi niya, ako ang Bisaya. Bago siya nagpakilala kay Peter, nakilala ang pausap. Sa last chapter po ng John, sinabi niya, Peter, sino ako sa paningin niyo? Matagal na yun. Dito, chapter 4 pa lang, nagpakilala na si Jesus kanino doon sa babae. Sabi niya, ako. Kasi sabi niya dito, sabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Misayas o tinatawag na Kristo. So may idea yung babae about Jesus. Meron siyang idea about dun sa Messiah, about kay Christ na magliligtas sa kanila. Pero hindi niya alam kung sino yung kausap niya. Amen. Kaya sinabi ni Kristo, ako ang kausap mo ngayon na tinutukoy mo na Messiah at ng Kristo. Hindi niya to nireveal kay Peter agad. Hindi niya to nireveal sa 12 disciple agad. Hindi niya rin nireveal ito sa mga Pariseo, sa mga Saduceo. Kaya na niya nireveal sa isang babae na iniiwan ng lahat. Grabe. Sa inyo, sa oras na ito, may revelation sa Panginoon sa atin. Siya yung Messiah, siya ang Kristo na magsisave ng buhay mo. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Sabi dito, salvation is for all and the truth is revealed to those who seek. Honestly. Sa mga tao na humahanap sa Panginoon, ang kaligtasan ay matatagpuan niya. Ang dalas. Ano yung panghuli? Encounter with Jesus bring transformation and weaknesses. Sabi po ng 28 to 30, patapos na tayo. Iniwan ng babae ang kanyang banga. Bumalik sa bayan, sinabi sa mga taga roon, halika kayo, tingnan ninyo ang taong sabi sa akin ng lahat ng ginawa ko, siya kaya ang Kristo. Hindi pa rin siya kumpinsido. Okay? Kaya lumabas nga ang bayan at ang mga tao ay nagpunta kanino? Jesus. Meron dito ang twist. Ano yung nabago sa kanya? She came to get the water with her jar. Kanina, di ba, bitbit niya yung tubig niya. Ano yung purpose niya? Ano po? Bakit siya pupunta sa balon? Para bakit iniwan niya yun dyan? Di ba nakuha niyo ibig ko sabihin? Pumunta siya tanghaling tapat, bitbit niya yung jar para mag-igib ng tubig. Ngayon, nung nakilala niya si Jesus, iniwan na yung jar at umalis, tama? Ayun na sabi, binasa natin kanina. Iniwan ng babae ang kanyang banga at bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga-roon, dali kayo, tignan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo. Kaya nga't lumabas ang bayan at ang mga tao ay nagpunta. Kanino? Jesus. She came to get water with her jar. Pero nangyari, she left her jar behind. Iniwan niya na yung jar.
So, ibig sabihin, hindi tubig talaga yung kanyang issue. Nakuha po natin. Hindi na tubig yung kanyang issue. Yung issue niya ay natugunan ng Panginoon, hindi yung pagkauaw, kundi yung pagkakilala sa kaligtasan na nagbibigay ang ating Panginoon. Amen? Yun yung kanyang natagpuan sa Diyos. Hindi yung tubig talaga yung pinaka-concerns niya eh, kundi nasagot ng Lord yung pinaka-innermost problem niya. Pangatlo, sabi doon, she found something far more important. From avoiding people, inviting everyone to meet Jesus. Kanina, bakit siya naglalakad ng tanghaling tapat? Kasi iniiwasan niya yung tao. Ayaw niyang machismis siya, ayaw niyang pag-usapan siya, ayaw niyang pagtinginan siya ng mga tao. Pero ngayon, anong ginawa niya? Yung siya pa mismo, tama? Bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, halika kayo, tingnan ninyo na nagsabi sa akin ang lahat ng ginawa ko, siya na kaya ang Kristo. Pansinin mo, kapag binago ka ng Diyos, from shame and hidden boldness witnesses. Samaritan said, he told me everything and still loved me. Biruin mo, sinabi niya, nalaman ng Panginoon yung kanyang buhay, pero minahal pa rin siya ng Diyos. Ganyan yung Panginoon. Hindi ka na pwede magpunta doon sa confession room at pagpunta doon sa mga pare, Father, ito po yung kasalanan ko. Pwede ka na dumirekta sa Panginoon at hindi ka huhusgahan ng ating Panginoon. Amen? Kalapahan natin siya. Sabihin mo sa Kanya, sabi ng 1 John chapter 1, verse 9, kung i-confess natin ang ating mga kasalanan, tapat ng Diyos para tayo ay patawarin. At hindi siya panghusga. Ang tunay na natagpuan, sabi ng gwapong pastor. Kapigyan nyo na ako ngayon na to. Okay, ang tunay na natagpuan si Jesus sa kanyang buhay, hindi niya ito itatago sa kanyang sarili at hindi niya ikakaya si Jesus na tumanggap at nagbago ng buhay niya. Alam niyo po, kung totoong natanggap mo si Jesus, hindi ka po mahihiyang mag-share ng gospel. Pastor, pag nahihiya ako, may problema yung natanggap mo. Sino po dito yung nasi-share ng gospel sa mga kasama sa trabaho? Sa mga classmates? Salamat, Sister Kids. Salamat, Brother Epi. Salamat, Vince. Hindi ba wala? Kaya lang po kami kasi wala akong trabaho. Sa bahay nyo, sa mga kumari mo, sa mga kaibigan mo, hindi nyo ba kayang i-share si Jesus? Pag hindi po natin ito nagagawa at kinahiya po natin, ibig sabihin ng may problema. Salamat po, Sister Malu. Pag nahihiya po tayong i-share ang Panginoon, ibig sabihin, hindi mo talaga siya natanggap. Kasi ang evidence or ebidensya ng pagtanggap mo ay Kristo ay yung pagbabahagi ni Kristo. Yung babae, natanggap niya si Christ, iniwan niya yung kanyang diyar, hindi na nag-igib ng tubig. Masaya siya, ipinamalita niya sa lahat. Ito lang yung kanina na abang ginag-aaralan ko. Ito lang nabuo sa idea ko. Bakit niya iniwan yung banga at tumakbo sa bayan? Kasi siguro doon sa mga kaibigan niya, kinuwento niya yung problema niya. At sabi ng kaibigan niya, may problema ka talaga, sis. Hindi ka talaga makontento. So, judgmental yung kanyang naramdaman. Kinuwento niya, i-share niya sa iba yung kanyang problema. Ang natanggap niya, judgment. Ang natanggap niya, pananakit. Ang tanggap niya ay pagre-reject. Pero nung si Kristo na po yung nakausap at share niya po yung kanyang problema, yung kanyang pinagdaanan, hindi siya nakaramdam ng judgment. Nakaramdam po siya ng pag-ibig. Kaya yung tunay na naramdaman niyang pagmamahal, ibinahagi niya sa iba. Sabi niya, balikan natin, okay na po ba? Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, halika kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko.
Siya kaya ang Kristo, kaya't lumabas ang bayan at ang mga tao ay nagpunta kay Jesus. Sinabi yung kanyang mga ginawa, pero walang condemnations. Sinabi niya, nakita yung kanyang mga pagkakamali, pero hindi siya hinusgahan ng Panginoon. Kaya ang laki ng tuwa niya na mayroong isang tao na tumanggap sa kanya. Amen? Mayroong isang tao na nagmahal sa kanya. Mayroong isang tao na hindi nagusga sa kanyang kalagayan. Yun ang ating Panginoon. Amen? Palapakan natin ang buhay ng Diyos. Ito yung hamon ko sa inyo at hamon ko sa lahat. Malalaman mo na ikaw talaga ay tumanggap kay Kristo. Malalaman mo. Kapag hindi ka nahihiyang i-share siya. Pastor, kung nahihiya ako, may problema yung natanggap. Baka hindi talaga si Kristo yung natanggap. Kasi yun yung evidence eh. Hindi po pwedeng magkamali sa ebidensya. Biblical na po yan. Kahit malang sa text, i-share mo ba lang si Jesus? Kahit malang sa quote, i-share mo si Jesus. Sa mga kaibigan mo, i-share mo lang si Jesus. Kasi ang tunay na tumanggap sa Panginoon, nagbabahagi. Ang totoong tumanggap sa Panginoon ay nagsishare ng mabuting balita sa ibang tao. At kapag sabi ng Biblia, this is my last message na sabihin ko sa inyo bago ko matapos. Sabi ni Jesus, ang sino man ikahiya ako sa harap ng tao, ikakahiya ko rin sa harap ng Diyos at mga anghel sa langit. Ano ang gusto mo? Ikahiya ka ni Kristo sa langit o ipoproclaim mo siya sa ibang tao? Amen? Tayo po natin tumayo. Tayo po natin tumayo. Awitin natin ikaw ang tunay na Diyos. Yung babae, nakita niya yung 7 persons, the 7 man, at ang 7 lalaki na yun ay si Jesus. He encountered Jesus. Hindi pa huli ang lahat. Gusto kong ma-encounter natin ang Panginoon, Jesus, maging sa oras dito. At ako naniniwala kayang maipag-ugnayan ng Diyos sa atin. Pikit natin mga mata. Hayaan natin si Jesus. Ma-encounter natin to this worship, to this altar call. Pupurihin ka, O Diyos. Pwede pala tayo sabay-sabay mawit sa Panginoon. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Isa pa. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay, ang aming alay ay pagsamba. Come on, church. Kaluwalhatian. Kahit bata ka, pwede kang umawit. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, at dinggin ang aming tingin, isisigaw
sa buong mundo. Isa pa, pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian. Buong karangalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Come on, church. Sabay-sabay tayo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit at dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit at dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Yes, Lord. Kung natagpuan mo si Jesus ngayon, kung siya ngayon ay nasa harapan mo at na-encounter mo siya ngayon, ano kaya yung sasabihin mo sa Kanya? Ano kaya yung isi-share mo sa Kanya? Ano kaya mga pait? Ano pa kaya mga rejections? Ano kaya mga bagay na pwede niyong pag-usapan? Pwede mo sabihin sa Kanya sa umagang ito, yung mga pinagdaanan mo, yung mga problema mo, yung rejections na naranasan mo sa ibang tao. Kung sa tingin mo ngayon, nahihirapan ka sa buhay mo bilang isang Kristiyano, nakakaramdam ka ng panlalamig, parang napapansin mo, napapalayo ka na. Parang wala na yung dating init mo. Kaya na yung oras na kausapin mo siya personal. Sabihin mo, Ama, ayoko ng ganito. Ayoko ulit maranasan yung lamig, panghihina, pagkakawalan ng pakialam. Tulungan mo ko, Panginoon, na maibalik muli. Dati maawit ako sa iyo. Dati umaatin ako ng prayer meeting. Dati sumasamba ako sa iyo ng buong puso. Dati nakakapagbasa pa ako ng Bible, nakakapag-devotions. Pero dahil sobrang busy ng marami na bagay nakakalimutan. Tandaan mo, hindi ka husgahan ng Diyos. Sabihin mo lang, let's say, pikit mo yung mga mata, huwag mo tingnan yung katabi mo. Wala siyang magagawa sa iyo. Usapin mo ang Kristo ngayon. Manalangin ka sa Kanya personally. Sabi mo, Ama, ibalik mo yung init. Ibalik mo muli ako sa sirkulo ng paglilingkod sa iyo. Huwag mo hayaan mapalayo ako sa iyo. Huwag mo hayaan na malayo ako sa piling mo. Kundi maranasan ko ang presensya mo. Salamat, Jesus. Salamat po, Panginoon. Alam ko na wala ka isa man sa amin na pinakwil. Wala ka isa sa amin, Panginoon, na nireject at walang second-class Christians. Ang lahat ng sumasabat at pupuri sa iyo ay first class. Walang maliit na Kristiyano, walang malaking Kristiyano. Walang mayamang Kristiyano, walang mahirap na Kristiyano. At wala rin babae at wala rin lalaki. Lahat sa paningin mo'y pantay-pantay,
Ano man ang kasarian, ano man ang background, ano man yung pinagdaanan. Isa man sa amin, wala mong tinangi, wala kang hinusgahan. Ikaw ang Jesus na nag-break ng lahat ng barrier. Ikaw ang Jesus na nag-cross ng every barrier. At sa umagang ito, kami ay pinuntahan mo at inabot mo. Kami ay kinausap mo ngayon at in-encounter mo kami, Panginoon. At salamat po sa encounter na ito. Naniniwala ko na may ginagawa ka na sa puso ng bawat isa. Wala ngayon magde-decide ako, Lord, babalik na ako. Babalik na ako sa ministry, babalik na ako sa paglilingkod sa iyo, magpipray na po ako, Panginoon, sasamba na ulit ako sa iyo, Lord. Magbabasa na po ako ng Biblia, magbibigay na ako ng oras para sa gawain mo. Ama, gamitin muli ako, gaya ng dati. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po'y palapakan natin ng Panginoon. Purihin natin.